Okay, so find PEC from this given circuit. Okay, so first, kunin muna natin si BTH. Okay, so diretso ko na dito sa circuit. So BTH natin dito sa terminal AB. So lagyan natin plus minus BTH. So paano natin makumpute si BTH? So kailangan natin makompute muna yung voltage dito kay 5 ohms saka kay 16 ohms para mag-KVL na lang tayo dito. So pakalanan ko siya as plus minus sa B1. So, plus minus B2. Okay, so yung voltage kay 5 ohms, so B1. Yung voltage natin kay 16 ohms si B2. Okay, so kunin natin yung kanilang mga voltage. So, from this, yung B2, pwede na agad natin makompute kasi may current naman dito. Dito naman sa terminal, ay putol na. So, ibig sabihin, so, same direction naman yung mangyayari. Okay, doon sa ating pag-compute ng B2, sa positive polarity pumasok. So, ibig sabihin, so B2 natin is simply, so 1 ampere yung current dumaloy, multiply by 16 ohms. Okay, so we have 16 volts para sa B2. Ang problema na lang natin is, paano makukuha si B1. Okay, so conduct tayo ng KVL na lang. Okay, so mag-mesh analysis na lang tayo dito. So dito, let's say I1, dito sa I2. Okay, so dito, opposite direction, so I2 natin is negative 1 ampere. Okay, so KVL naman tayo sa mesh I2. I2 tuloy I1. Okay, so kapag nag-KVL tayo dito, so we have, so 25 I1 minus 10 I2. So equals to, so negative polarity pumasok, lipat ko sa right side, magiging positive. So we have 8. Okay, substitute natin yung value of I2. So pwede natin makompute si I1. So we have 8 plus 10 times negative 1 all over 25. So from this, I1 equals to negative 2 over 25 amperes. Okay? So, pwede na natin makompute si B1. So, kapag nag-ikot si I1, so papasok sa positive polarity ni B1. So, positive siya. Kaya B1 is equals to I1 multiplied by 5 ohms. Okay? So, we have I1. So, negative 2 over 25 amperes multiplied by 5 ohms. So, B1 natin is equals to, so cancel yung 5. Matitira sa baba, 5. So, we have negative 2 over 5 amperes. Okay, so from this, conduct tayo ng KVL dito. Let's say at loop A. So KVL at loop A. So we have negative B1. So plus B2. So pasok sa BTH. So plus BTH equals to 0. So from this, BTH equals to B1 minus B2. So substitute. So B1 natin is, ano yung B1 natin? So 16 volts. So minus B2. B1, sorry. B1 natin is negative 2 over 5. Minus B2 natin, 16. Okay, so BTH natin is equals to, so negative 2 over 5 minus 16. So we have negative 16.4 volts. Okay, so negative 16.4 volts. Okay, so ito yung ating BTH. Okay, so next. So kailangan naman natin makompute si RTH. Okay, so sa kabilang slide tayo. Copy ko na lang to. Ayan. So, pagkukuha naman natin si RTH, so lahat ng independent source is ite-turn off. Okay, so ito, turn off. So, open. Ito ma-open. Ito, shorted. Okay, so matitira na lang. Ayan. Okay, ito na lang matitira sa ating circuit para makompute natin si RTH. Ito yung terminal RTH natin. So, 16. So, 5, 10, 10. So, para makompute si RTH, so we have ito series. So 20 parallel sa 5. Okay?
So, yung 20, parallel sa 5. Then, yung answer, series sa 16. Okay? So, yung mag-RTH natin, so 20 parallel sa 5, so we have 4. Diba? So, plus 16, so we have 20 ohms. Ayan. So, ito yung ating RTH. So, yung magiging TEC natin is ganito na. Okay? So, yung ating BTH, so plus minus, so negative 16.4 volts. Then, nakaseries sa ating RTH. Okay? Ito si 20 ohms. So, terminal A, B. So, ito yung magiging TEC natin. Okay? So, ayan. So, next. So, dito naman NEC. Okay? So, sa NEC, kailangan natin makuha si IN saka RN. Okay? So, from this, kunin natin si IN. Okay? So, ito yung terminal kung saan natin kukunin si IN. So, kapag NEC, so, i-short natin siya sa Norton. Okay? Dito tayo kukuha ng IN. Ayan. So, from this, any method pwede natin gamitin. So, para makuha si IN. Okay? So, from this portion, gagamitin natin mesh analysis para mas mabilis. So, let's say I1, I2, and I3. Okay, so I1, so by observation, so we have 8 amperes. So, KVL at mesh I2. Okay, so we have negative 10, I1, so plus 30 I2 equals to 0. So, I2 natin is equals to 10 times 8 over 30. Okay, so we have 8 over 3 amperes. Okay, so ayan. So, meron tayong I2, the next I3 naman tayo. Okay, so KVL at mesh I3. Okay, so we have negative 50 I1, so plus 90 I3 equals to 0. So I3 is equals to 50 times 8 over 90. Yeah, so I3 natin is equals to, so 5 over 9, so 5 over 9 times 8, so 40 over 9. Okay, amperes. Okay, so yan, meron tayong I2 at saka I3. So para makuha si IN, so try na natin mag-KCL dito. Okay, at node A. Okay, so KCL at node A. Okay, so pumasok si IN. Okay, so pumasok din si I2. Lumabas si I3. So from this, IN natin is I3 minus I2. So substitute. So we have 40 over 9 minus I2. So 8 over 3. Kaya yung ating IN is equals to, so 40 over 9 minus 8 over 3. So we have 16 over 9 amperes, or so ano 16 over 9? So 1.7778. Okay, so ito yung magiging IN natin. Okay? So next, kunin naman natin si RN. Okay, so pag kukunin agad si RN, so lahat ng independent source turn off. So ito, turn off natin. So siya is magiging open. Putol na to. So matitira sa circuit, 10 ohms, 20 ohms, 50 ohms, then si 40 ohms. Okay, 40, 50, 10, tsaka si 20. Okay, ito yung kukunin natin ng RN. Okay, so RN is equals to, so ito series, si 10 at 20, tsaka si 50 saka 40. Then yung combination nila is nakaparallel. So we have 10, so series sa 20. Then ito ipaparallel natin sa series combination ni 50 tsaka ni 40. Okay, 50 tsaka ni 40. So RN is equals to, so 30 inverse plus 90 inverse. So we have
22.5 ohms. So ito yung ating RN. So NEC will be, so yung ating current na nakompute kanina. Then ngayon, nakaparallel na siya doon sa ating resistance na nakuha. Okay, ito si terminal AB. RN natin is 22.5 ohms. Then yung current natin is 16/9 amperes. Ayan. So ito yung magiging final answer natin. Okay? So yan. So next. Yan. So find TEC. Okay? So from this, kumpitin natin si BTH. Okay? So sa terminal AB. So mapapansin kasi natin dito sa circuit is wala tayong independent source. Okay? So kung wala tayong independent source, so ibig sabihin, wala tayong current na makukumpit dyan. O kaya mga voltage. So sa madaling salita, so no independent source, yung ating VTH is 0. Independent. Okay? So kahit naman kumpitin natin yan, mag-mesh analysis tayo, nodal analysis. So yung makukumpit pa din natin sa VTH is 0 volts. Okay? Kasi wala tayong independent source. Okay? So next goal naman natin si RTH. Okay? So mga dependent siya. So 'di ba kapag may dependent, nag-excite tayo ng, so ginagawa lang natin, excite ng voltage source sa terminal kung saan natin kukunin yung VTH. Okay? Ay, VTH, sorry, yung RTH. Okay? So dito tayo mag-excite ng voltage. So plus minus, so 1 volt lang. Okay? So any method pwede gamitin para makumpit si RTH. Okay? So yung RTH natin, so compute tayo dito ng current. So let's say ito yung ating current I. Okay? So designate muna tayong current direction. So I1, I2, then ito si I3. So para makompute natin si I, so I natin is negative I3. Okay? So KVL at mesh I1, so mapapansin natin I1 is equals to sa ating dependent source na 0.1 IO. Okay? So ano ba yung value ng IO? Ito yung IO natin, current flowing through 20 ohms. So ibig sabihin, nasa pagitan siya ng dalawang mesh. So dalawang current yung magko-contribute. So try natin mag-KCL dyan. We have KCL at node A. Okay, so lumabas si I2, pumasok si IO, tsaka si I3. Ibig sabihin, IO is equals to I2 minus I3. Okay, so substitute lang natin dito. So divide natin both sides by 0.1. So ito magiging 10 I1 equals to IO, substitute, I2 minus I3. Okay, so lipat ko na lang sa left side. So we have 10 I1 minus I2 plus I3 equals to 0. So ito yung magiging equation number 1 natin. Okay? So next, try natin mag-KVL sa kabilang mesh. Okay? So we have KVL at mesh. Okay? KVL at mesh. I2. Okay, so we have 60 I2 minus 20 I3 equals to, so lipat ko na sa kabila, so maging positive na. So 2BO. Ayan. So from this, meron naman tayong another unknown variable, BO. So BO is the voltage across 10 ohms. So kapag nag-KCL tayo dito, kunin natin yung current dadali sa kanya. Okay? So dito, pumasok si I1. Let's say node B. Okay, so pangalanan ko siya as I4. Ayan. So KCL at node I4. Node B. Okay? So pumasok si I1. Lumabas si I4 tsaka si I3. So I4 is equals to I1 minus I3. So para makuha si BO, multiply natin sa kanyang resistance, di ba? So ibig sabihin, yung BO natin is 2 times ito yung current natin multiplied by the resistance. So we have 10 times yung current, so which is I1 minus I3. Okay, so simplify natin.
So, we have, ilan to? So, 20 I1 minus 20 I3. Okay, so copy ko na itong nasa left side. Ito yung 20 I3, cancel. So, matitira sa atin. So, 20 I1, so lipat ko. So, minus 60 I2 equals to 0. Equation number 2. Okay, so meron na tayo equation 1, equation 2. So, next, KBL at mesh I3. Okay, so we have negative 10 I1 minus 20 I2. So, plus 30 I3. Then, equals to negative 1. Okay, equation number 3. Okay, so from this, we have 3 equations, 3 unknown. Ito yung mga equation natin. Isa, dalawa, tatlo. So, pwede natin makuha si I1, I2, tsaka si I3. Okay, so mode 5, 2. So, 10 I1 minus I2. Then, plus I3 equals to 0. Then, 20 I1 minus 60 I2 plus 0 I3 equals 0. Then, isa last, so negative 10 I1 minus 20 I2 plus 30 I3 equals to negative 1. Okay, so we have 3 over 920 amperes. Then 1 over 920. 1 over 920 amperes. Then sa negative, ganyan. 29 over 920. Ayan. So from this, ang kailangan natin is I. So I natin is negative I3. So I natin is 29 over 920 amperes. Okay? So para makuha si RTH, so ohms law lang. So yung in-excite natin na voltage, 1 volt over 29 over 920. So RTH natin is 920 over 29 ohms. Okay, so ito yung ating RTH. So may VTH na tayo, so pwede na natin ma-drawing yung TEC. Okay? So voltage source natin, so 0 volts. So shorted lang siya, kumbaga. Then series sa ating RTH. So RTH natin is 920 over 29 or ilan yan? So 920 divide 29. So 31.7241. So 31.7241 ohms. Okay, so ito yung magiging TEC natin. Okay? So yan. So next. Ayan. So find TEC. Okay, so conduct tayo. So dito yung ating terminal. So dito natin kukunin si VTH. Okay? So I1, I2. Okay, so actually dito pwede na ito I1, ito I2. So actually itong nasa taas parang pwede na natin di gamitin eh. Kasi voltage source yung nasa pagitan eh. Ibig sabihin, hindi natin magagamit itong nasa dalawang taas na mesh. So try natin ha. Kasi dito pwede na agad natin makompute si VTH eh. Okay, so KBL tayo at mesh I1. Okay, so we have 3 I1 minus I2 equals to negative 6. Equation 1. Okay, so kung mapapansin nyo, hindi na natin nagamit itong dalawang mesh. So let's say ito si I3, ito si I4. Diba? So wala nang I3, I4. So try natin sa kabila. So KBL at mesh I2. Okay, so we have negative I1. So plus 2 I2 equals to 12. Okay, equation number 2. So mapapansin natin, hindi na natin nagamit si I4 at I3. So dito, pwede natin siyang equate. Okay, so we have 2 equations, 2 unknown. Pwede natin makuha si I1 at si I2. Okay, so mode 5.1. So 3I1 minus I2 equals to negative 6. The negative I1
plus 2I2 equals to 12. Okay? So 0 and 6 amperes. So 0 milliamperes, then 6 milliamperes. Okay? So from this, pwede natin makompute si VTH. So VTH equals to 1 kilo ohms multiplied by 6 milliamperes. Kasi yung ating VTH nakaparallel sa 1 kilo ohms. So multiply lang natin para makompute si VTH. So from this, VTH is equals to 6 volts. Yun lang. Diba? So next. So from this, so kunin naman natin si RTH. Okay, so ito shorted, yung dalawa, then ito open. So magiging circuit na natin, ganito. Ito shorted, ayan. Ito si RTH. Okay, so 1, 2, 2, 1, 2. So ito, papapasin natin, kapag sinilis natin si 2 sa 1, so yung kanyang combination, nakaparallel sa shorted wire. So ibig sabihin, itong nasa taas, shorted to. Okay? Okay, so magiging circuit na lang natin is ganito. Ayan, ito na lang. Okay, so RTH, 2, 1, 2. So RTH is power combination ng tatlo. Yes. So we have 2 inverse plus 2 inverse plus 1 inverse. Ay, ba't 2? 1 pa ito isa. 1. So we have 2.5 then inverse. So 0.4 kilo ohms. 0.4 kilo ohms. Okay? So from this, meron na tayong VTH, then RTH. So pwede natin may drawing si TEC. Sa ating voltage source, then RTH. So ito yung ating terminal. So we have 0.4 kilo ohms. So plus minus, so 6 volts. Okay, so ito yung magiging TEC natin. So next. So next, NEC naman. So ito, gawin natin shorted wire. Dito si IN. So from this, nakaparallel yung 2 kilo ohms. So ito, ibig sabihin, magiging 0. So ito, magiging isang loop na lang. Itong part na to. Okay, so meron tayo dito 1 milliampere na current source. Sige, mesh analysis na lang. So I1, so IN, then ito isa, I2. Okay, so we have super mesh. Okay, so KBL tayo sa super mesh. Okay, so we have 12 I1 so plus 3 I2 minus 9. Ito, gawin na lang nating IN. Ayan. 9 IN equals to, ito negative 3 siya, so lipat ko sa mga positive 3. Equation number 1. Okay? So next. So dito naman tayo sa KCL. So KCL so dito na lang sa node A. Okay, pumasok si I1, lumabas si 1 tsaka si I2. So 1 equals to 1, sorry, I1 equals to 1 milliampere plus I2. So, ibig sabihin, I1 minus I2 equals to 1. Equation number 2. Okay, so yung last, so dito tayo sa mesh IN. Okay, so KBL at mesh IN. Okay, so we have negative 6 I1 minus 3 I2
So plus 9 IN equals to 0. Equation number 3. So from these 3 equations, 3 unknown. So we have I1, I2, saka I3. So mode 5, 2. Okay, so we have 12 I1, 3 I2 minus IN equals to 3. Then 1 I1 minus 1 I2, 0 I3 equals to 1. Okay, then negative 6 I1 minus 3 I2 plus 9 IN equals to 0. Okay, so 1 half. Negative 1 half, 1 over 6. So 1 half milliampere. Negative 1 half milliampere. Then ito yung ating IN na 1 over 6 milliampere. Okay, so ito yung ating IN. Okay, so for RN naman, so ito ating i-turn off. So matitira sa circuit. Ito open na, ito shorted. Ayan. Ito yung ating RN. So 2, 3, 6, then ito 6. Ayan. So RN natin is equals to, so 6 parallel sa ito, sa 9. So 6 parallel dito sa 9. Also parallel sa 2. Okay, so 6 parallel sa 9. Parallel sa 2. We have 9 over 7 ohms o kilo-ohms. 9 over 7 kilo-ohms. Ito si RN. So magiging NEC natin is ganito na. NEC. Current source. Yung ating RN. So 9 over 7. So kilo-ohms. Then yung ating current is 1 over 6 milliamperes. Okay, so ito yung magiging NEC natin. Okay? So next. So NEC ulit. So ito shorted. Okay? Dito tayo kuha ng IN. So itong 5 sa kahit 3 amperes, so shorted siya. So magiging hindi, sorry. Kasi current source siya eh. So ito lang. Okay, so tatlong loop meron tayo. Okay, so ito isa, I1. So ito, magkakaroon tayo super mesh. I2. Then itong isa, kasi 5 ohms, ito yung masyo-shorted. Kasi meron tayong shorted wire dito eh. So IN na lang to. Ayan. So ibig sabihin meron tayong super mesh. Okay? So I1 is 1 ampere. So KBL times super mesh. Okay, so we have 20 o negative 6 I1 plus 20 I2. Okay, equals to, so ito, 14. Ayan. So ibig sabihin, I2 is equals to 14 plus 6 times I1, so 1 over 20. So we have 1 ampere, yung ating I2. Okay, so KCL naman tayo. Kasi may super mesh tayo. So let's say at node A. So KCL at node A. Okay, so lumabas si I2. Pumasok si 3 saka si IN. So kaya IN natin is equals to I2 minus 3. So you have 1 minus 3. So IN natin is negative 2 amperes. Okay? Ayan. Then last, kunin natin si RN. So ito open. So may circuit na natin. Open na si 1 ampere. Shorted si 14. Open si 3 amperes. Then meron tayo ditong 5. Ito na lang. Ito si RN. So we have 5 ohms. Ito si 14. Ito si 6. So yung ating RN, so ito series, so 20. So 20 parallel sa 5. So we have 4 ohms. Okay, ito yung magiging RN natin. So yung magiging value natin yung drawing for NEC, ganito na lang. So yung ating current,
Then, parallel sa ating resistance. So, 4 ohms. Then, ating current source, -2 amperes. Yan. Ito yung magiging final answer natin.